Day 4, Quarter 1, Week 2. Digital Citizenship. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa. With me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa digital citizenship. Narito ang mga pwedeng maging mga layunin. Una, nasasabi ang wastong posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing devices. Pangalawa, nauunawaan ang kahalagahan ng tamang posisyon, layo at oras sa paggamit ng computer at iba pang computing device. Pangatlo, nasasabi ang kahalagahan ng online security at safety. Pang-apat, naipapakita ang wastong paraan ng paggamit ng internet para mapanatili ang kalusugan at kagalingan. Panglima, nakagagawa ng poster na nagpapakita ng pagpapanatiling ligtas sa paggamit ng internet. Maikling balik-aral. Mga tanong. Una, ano ang mga natutuhan natin tungkol sa kahalagahan ng computer at mga computing devices sa ating nakaraang aralin? Magaling! Natutuhan natin na mahalaga ang mga computer at computing devices dahil nakakatulong ito sa pag-aaral, paglalaro at pakikipag-ugnayan sa iba. Madali din itong napapabilis ang mga gawain at nagbibigay ng maraming impormasyon. Para sa pangalawang tanong, paano tayo tinutulungan ng mga computers sa ating pang-araw-araw na gawain? Mahusay! Bilang mag-aaral, tinutulungan tayo ng mga computers sa pamamagitan ng paggawa ng takdang aralin. Nakakatulong din ito upang magkaroon ng komunikasyon sa mga mahal natin sa buhay at magkaroon ng kaalaman tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa ating kapaligiran. Pangatlo, ano ang mga benepisyo at panganib ng paggamit ng internet at mga digital devices? Napakahusay! Ang mga benepisyo ng paggamit ng internet at mga digital devices ay ang mabilis na pagkuha ng impormasyon at pakikipag-ugnayan sa iba. Ngunit may panganib din tulad ng pagkakaroon ng maling impormasyon at pagiging biktima ng cyberbullying. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Sa ating mundo ngayon, ang paggamit ng internet ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng internet, nagkakaroon tayo ng akses sa iba't ibang impormasyon, komunikasyon at mga digital na aktibidad. Gayunpaman, kasama ng mga benepisyong ito ay may mga panganib din na dapat nating paghandaan. Mahalaga na malaman natin kung paano protektahan ang ating sarili at manatiling malusog habang ginagamit ang teknolohiyang ito. Sagutin natin! Para sa unang bilang, bakit mahalaga ang kalusugan at kaligtasan sa paggamit ng internet? Paano makakatulong ang kaalaman sa digital health at online security sa inyong pang-araw-araw na paggamit ng internet? Napakagaling! Mahalaga ang kalusugan at kaligtasan sa paggamit ng internet upang maiwasan ang mga panganib tulad ng cyberbullying at maling impormasyon. Ang kaalaman sa digital health at online security ay makakatulong sa atin na maging ligtas at protektado habang ginagamit ang internet araw-araw. Pangalawa, ano ang mga benepisyo ng pagiging ligtas at maingat sa ating online activities? Mahusay!
Ang mga benepisyo ng pagiging ligtas at maingat sa ating online activities ay ang pag-iwas sa mga panganib tulad ng identity theft at cyberbullying at ang pagkakaroon ng mas positibong karanasan sa internet. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, digital citizenship. Ito ay tumutukoy sa mga tamang asal at responsibilidad ng isang tao sa paggamit ng teknolohiya at internet. Ito ay ang matagumpay at positibong pakikilahok sa mga teknolohiyang digital na nagpapahintulot sa mga individual at komunidad na magbuo ng mga halaga, kasanayan, pananaw at kaalaman. Pangalawa, digital health. Ito ay ang paggamit ng teknolohiya at digital na mga platform upang mapabuti ang kalusugan at kagalingan ng mga tao. Pangatlo, digital wellness. Ito ay ang pagpapahalaga sa malusog at makabuluhang relasyon sa teknolohiya. Pang-apat, online security. Ito ay ang paggamit ng iba't ibang proseso at teknolohiya upang protektahan ang mga datos, mga network, mga server, mga computer at mga elektronikong sistema laban sa masasamang atake. Panglima, online safety. Ito ay ang pag-iingat para manatiling ligtas sa internet. Pang-anim, computer virus. Ito ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon o iba pang programa ng computer. Pang-pito, malware o malicious software. Ito ay dinisenyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaaring iligal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Unang aralin, digital health and wellness. Pagproseso ng pag-unawa. Ang digital health and wellness ay mahalaga sa ating lahat. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maging mas responsable gumamit ng teknolohiya para sa ating kalusugan. Dapat maging ligtas at kapaki-pakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa Information and Communication Technology o ICT katulad ng computer, email at internet. Kailangang mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email sa paaralan. Maaari mo bang sagutin ang mga tanong? Para sa unang bilang, ano ang mga ginagawa ninyo para mapanatiling malusog ang inyong sarili habang gumagamit ng computer o gadgets? Pangalawa, ano ang mga nararanasan ninyo na maaaring makasama sa inyong kalusugan habang gumagamit ng internet? Pinatnubayang pagsasanay. Mga tamang posisyon sa pag-upo habang gumagamit ng computer. I-relax ang balikat. Pantay ang braso at balikat. Nakasandal ang likod. Bahagyang nakatagilid ang braso. Bahagyang nakatagilid ang hita. Nasa 45 to 70 centimeters ang layo. Dapat na mas mababa sa mata o eye level ang monitor. Wasto ang direksyon ng monitor para maiwasan ang direktang liwanag. Hindi sumasayad ang hita sa ilalim ng mesa kung saan nakapatong ang monitor.
Dumako naman tayo sa mga maling posisyon sa pag-upo habang gumagamit ng computer. Epekto ng sobrang paggamit ng internet sa kalusugan. Eye strain, sleep problems, social isolation. Gawain, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Mga gabay para sa kasiya-siya at responsableng paggamit ng internet para sa mga bata. Una, limitasyon. Mahalaga na ang mga bata ay may limitasyon sa kanilang paggamit ng internet. Dapat nilang malaman kung hanggang saan lamang sila dapat mag-browse o maglaro online. Ito ay upang maiwasan ang pag-aaksaya ng oras at mapanatili ang balanse sa kanilang buhay. Pangalawa, think before you click. Isang mahalagang prinsipyo ay ang think before you click. Bago i-click ang anumang link o button online, dapat suriin muna kung ito ba ay ligtas at kung mayroon itong potensyal na makasama. Pangatlo, respeto. Tinutukoy nito ang paggalang sa iba, lalo na sa online community. Dapat tayo ay magpakita ng respeto sa mga kapwa natin netizens. Huwag mag-post ng masasakit na salita at iwasan ang cyberbullying. Pang-apat, positibong paggamit. Ang internet ay isang malaking tulong sa edukasyon, komunikasyon at iba pang aspeto ng buhay. Dapat gamitin ito para sa mga positibong bagay tulad ng pag-aaral, pagbuo ng kaalaman at pagtulong sa iba. Pang-lima, responsableng paggamit. Bilang mga bata, kailangan nating maging responsable sa ating online behavior. Ito ay kasama na ang pag-iwas sa pag-post ng personal na impormasyon, paggamit ng social media ng maayos, at pag-unawa sa mga panganib ng online world. Maaari mo bang isulat sa graphic organizer ang mahalagang alalahanin para sa ligtas at responsableng paggamit ng internet? Sagutin na natin. Una, limitasyon. Pangalawa, think before you click. Pangatlo, respeto. Pang-apat, positibong paggamit. At panglima, responsableng paggamit. Pangalawang aralin, online security and safety. Ang online security and safety ay ang pagtiyak na ligtas habang gumagamit ng internet. Sa madaling salita, ito ay ang paggawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang ating impormasyon, pribadong detalye at sarili laban sa anumang panganib o masamang tao online. Pagproseso ng pag-unawa. Malaki ang pakinabang sa atin ng paggamit ng internet. Sa pag-aaral, nagagamit natin ito sa pagsasaliksik ng mga impormasyon sa paksang aralin. Nakakapagpalitan tayo ng mga mensahe at nakakakuha ng mga larawan, awitin, video at iba pang bagay na nagagamit sa pag-aaral. Subalit may panganib na kaakibat ang patuloy na paggamit ng internet. Isa na rito ang pagkalat ng malware o computer virus. Mahalagang malaman kung ano ang mga ito, paano kumakalat at paano ito maiiwasan.
security and safety ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang ating personal na impormasyon at maiwasan ang mga panganib tulad ng hacking at phishing. Maaari mo bang sagutin para sa unang bilang? Ano ang mga paraan upang mapanatili ang kaligtasan ng inyong impormasyon online? Tama! Upang mapanatili ang kaligtasan ng ating impormasyon online, gumamit ng malalakas na password. Iwasan ang pagbabahagi ng personal na impormasyon sa hindi kilala. At mag-ingat sa pag-click ng mga kahina-hinalang link o pag-download ng mga file mula sa hindi mapagkakatiwalaang pinagmulan. Pangalawa, bakit mahalaga ang paggamit ng malalakas na passwords at pag-iwas sa pagbibigay ng personal na impormasyon sa hindi kilalang websites? Magaling! Mahalaga ang paggamit ng malalakas na passwords at pag-iwas sa pagbibigay ng personal na impormasyon sa hindi kilalang websites upang maprotektahan ang inyong mga account mula sa mga hacker at maiwasan ang identity theft. Ang mga hakbang na ito ay nakakatulong upang mapanatili ang inyong online na kaligtasan. Pinatnubayang pagsasanay. Suriin ang larawan. Sagutin mo. Para sa unang bilang, naranasan mo na ba ang biglang pagbagal at pag-restart ng iyong computer? Pangalawa, ano ang ginawa mo nang maranasan mo ito? Pangatlo, ano sa iyong palagay ang dahilan ng pagbagal at pag-restart ng iyong computer? Ibigay ang mga positibong epekto ng tamang paggamit ng teknolohiya sa kalusugan at kagalingan, tulad ng access sa impormasyon, fitness apps, at mental health resources. Ito ay ang pagprotekta sa ating sarili laban sa mga banta at panganib sa online na mundo. Ang mga paliwanag tungkol sa mga konsepto na ito. Para sa unang bilang, malalakas na passwords o strong passwords. Ang malalakas na passwords ay mahalaga para sa iyong online privacy. Ito ay parang mga digital na susi na nagbibigay ng access sa inyong mga online account at nagpoprotekta laban sa mga hindi otorisadong gumagamit. Ang mahinang password ay nagiging butas sa ating seguridad, kaya't mahalaga na gumawa tayo ng kakaiba at komplikadong password para sa bawat online account. Ito ay dapat may iba't ibang uri ng mga karakter tulad ng mga letra, numero at mga espesyal na simbolo. Ang paggamit ng malalakas na passwords ay nagbibigay proteksyon sa ating personal na impormasyon at nagpapahalaga sa ating online safety. Pangalawa, phishing. Ang phishing ay isang uri ng social engineering at scam kung saan niloloko ng mga attacker ang mga tao upang ibunyag ang kanilang sensitive na impormasyon o mag-install ng malware tulad ng ransomware. Karaniwang ginagamit ang email spam para sa phishing attacks. Ito ay nagpapanggap na galing sa kilalang kumpanya o institusyon upang lokohin ang mga tao na magbigay ng kanilang login credentials. Ang mga phishing attack ay maaaring magdulot ng financial losses, identity theft, at iba pang panganib sa online security. Pangatlo, cyberbullying. Ang cyberbullying ay ang pag-aabuso sa ibang tao gamit ang digital na teknolohiya tulad ng social media, messaging apps, at mobile phones. Ito ay maaaring magdulot ng mental at pisikal na pinsala. Karaniwang naglalaman ito ng negatibong, masasakit o mapanirang content tungkol sa isang tao.
Ang mga lugar kung saan madalas mangyari ang cyberbullying ay ang social media, text messaging, online forums, at iba pang online platforms. Pang-apat, privacy settings. Ang privacy settings ay bahagi ng isang website, browser o software na nagbibigay sa iyo ng kontrol kung sino ang makakakita ng impormasyon tungkol sa iyo. Ito ay mahalaga para sa pagprotekta ng iyong online privacy. Maaari mong i-customize ang mga setting na ito para mapanatili ang seguridad ng iyong personal na data. Maglaro tayo! Gagabayin ka ng iyong guro para sa larong ito. Narito ang ilang halimbawa ng mga hakbang sa online security at safety. Una, paggamit ng secure na passwords. Halimbawa, gumamit ng mahalagang letra, numero at mga simbolo sa paglikha ng isang malakas na password. Iwasan ang mga madaling hulaan tulad ng pangalan ng tao o petsa ng kapanganakan. Pangalawa, mga antivirus at firewall. Mag-install at panatilihin ang mga antivirus software at firewall sa iyong mga device upang maprotektahan ang iyong sarili laban sa mga mapanganib na programa at malware. Pangatlo, pag-update ng software. Regular na i-update ang iyong mga software at operasyon na sistema sa mga pinakabagong bersyon upang maiwasan ang mga isyong pangseguridad at mga bug na maaaring gamitin ng mga hacker. Pang-apat, pagsasaalang-alang sa impormasyong pribado. Mahalaga na hindi ibahagi ang personal na impormasyon. Ito ay maaaring mga detalye tulad ng buong pangalan, direksyon, numero ng telepono o anumang impormasyon sa pamilya. Panglima, paggamit ng seguridad na mga site. Tiyaking tama ang mga website na iyong sinusundan. Nagtataglay ng SSL certificate o nakikita sa pamamagitan ng HTTPS upang masiguro na ang data na iyong ipinapasok o idina-download ay na-encrypt at ligtas mula sa potensyal na mga pandaraya. Ang malware o malicious software ay idinisenyo upang makasira ng computer. Sa pamamagitan ng malware, maaaring iligal na makuha ang sensitibong impormasyon mula sa computer. Ang mga halimbawa ng malware ay virus, worm o trojan. Ang computer virus ay isang uri ng programa na ginawa upang makapanira ng mga lehitimong aplikasyon o iba pang programa ng computer. Ito ay kusang umuulit at nagpaparami ng sarili. Karaniwang itong pumapasok sa mga computer nang walang pahintulot mula sa gumagamit o user. Para sa iyong karagdagang kaalaman, narito ang mga computer viruses. Basahin at intindihin ang mga ito. Mga bata, tandaan na kadalasan ay nagkakaroon ng virus at malware ang computer dahil sa mga nadadownload o mga link na kiniklik na may kasamang masamang software. Basahin at pag-aralan ang ilang paraan sa pagtukoy na may virus ang computer. Ilang paraan sa pagtukoy kung may virus ang isang computer. Pagbaba ng anyo ng computer tulad ng desktop display. Hindi paggana ng antivirus software ng computer.
Biglaan pagbagal ng takbo ng computer. Biglaang pagre-restart ng computer. Di pangkaraniwang ingay sa loob ng computer. Paglabas ng error message sa binubuksang websites. Paglalapat at pag-uugnay, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Panuntuna sa paggamit ng computer, internet at email. Una, magkaroon ng takdang oras kung hanggang kailan maaari gumamit ng computer at internet. Pangalawa, piliin lamang ang mga website na maaaring puntahan para sa iyong edukasyon. Pangatlo, mag-install ng internet content filter o magpatulong sa nakakatanda upang masala ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon na maaaring ma-download o mabasa. Pang-apat, makipag-ugnayan o makipag-chat lamang sa mga taong lubos na kakilala. Pang-lima, sundin ang wastong paggamit ng mga social networking sites, email at instant messaging. Pang-anim, huwag pupunta sa mga sites na mayroong malalaswang impormasyon, grafiko o video. Pang-pito, gamitin ang computer at internet sa paaralan para sa layuning pang-edukasyon lamang. Pang-walo, iwasan ang pagkain o pag-inom sa loob ng computer laboratory. Pang-siyam, iwasang magbigay o maglathala ng mga personal na impormasyon sa ibang tao tulad ng email address, contact number at tirahan gamit ang computer, internet at email. Pang-sampu, gumamit lamang ng mga ligtas na search engine sa internet. Pang-11, gumamit ng password na mahirap hulaan at di madaling ma-access ng iba. Pang-12, huwag ipamimigay ang password kaninuman maliban sa mga magulang. Pang-13, siguraduhing naka-log out sa mga sites na iyong binuksan. Pang-14, i-shutdown ang computer kung tapos na itong gamitin. Pabaong pagkatuto, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagninilay sa pagkatuto. Ano-ano ang kahalagahan ng online security at safety? Tama! Ang online security at safety ay mahalaga upang protektahan ang personal na impormasyon, iwasan ang panloloko at virus, at mapanatili ang maayos na paggamit ng internet. Ano-ano ang mga wastong paraan ng paggamit ng internet para mapanatili ang kalusugan at kagalingan? Narito ang mga sagot. Panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Una, magkaroon ng takdang oras kung hanggang kailan maaaring gumamit ng computer at internet. Pangalawa,
Piliin lamang ang mga website na maaaring puntahan para sa iyong edukasyon. Pangatlo, mag-install ng internet content filter o magpatulong sa nakakatanda upang masala ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon na maaaring ma-download o mabasa. Pang-apat, makipag-ugnayan o makipag-chat lamang sa mga taong lubos na kakilala. Pang-lima, sundin ang wastong paggamit ng social networking sites, email at instant messaging. Pang-anim, huwag pupunta sa mga sites na mayroong malalaswang impormasyon, grafiko o video. Pang-pito, gamitin ang computer at internet sa paaralan para sa layuning pang-edukasyon lamang. Pang-walo, iwasan ang pagkain o pag-inom sa loob ng computer laboratory. Pang-siyam, iwasang magbigay o maglathala ng mga personal na impormasyon sa ibang tao tulad ng email address, contact number at tirahan gamit ang computer, internet at email. Pang-sampu, gumamit lamang ng mga ligtas na search engine sa internet. Pang-11, gumamit ng password na mahirap hulaan at di madaling ma-access ng iba. Pang-12, huwag ipamimigay ang password kanino man maliban sa mga magulang. Pang-13, siguraduhing naka-log out sa mga sites na iyong binuksan. Pang-14, i-shutdown ang computer kung tapos na itong gamitin. Pagtataya. Para sa titik A, isulat sa notebook ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. Para sa unang bilang, makatutulong sa mabilis na pagpapadala at pagkuha ng impormasyon ang paggamit ng ICT equipment at gadgets. Ito ba ay T o M? Magaling! Ito ay T. Pangalawa, dapat gumamit ng internet sa paaralan anumang oras at araw. Ito ba ay T o M? Tama! Ito ay M. Pangatlo, maaaring magbigay ng personal na impormasyon sa taong nakilala mo gamit ang internet. Ito ba ay T o M? Napakagaling! M. Pang-apat, dapat ipaalam sa guro ang mga nakita mo sa internet na hindi mo naiintindihan. Ito ba ay T o M? Magaling! Ito ay T. Pang-lima, ibigay ang password sa kamag-aral upang magawa ang output sa panahong liliban ka sa klase. Ito ba ay T o M? Mahusay! Ito ay M. Pang-anim, ang virus ay kusang dumarami at nagpapalipat-lipat sa mga dokumento o files sa loob ng computer. Ito ba ay T o M? Tama! Ito ay T. Pang-pito, ang biglang pagbagal ng computer ay palatandaan na may virus ito. Ito ba ay T o M? Mahusay! Ito ay T. Pang-walo, ang worm ay isang malware na nangongolekta ng impormasyon mula sa mga tao nang hindi nila nalalaman. Ito ba ay T o M? Magaling! Ito ay M. Pang-siyam, ang malware ay anumang uri ng software na idinisenyo upang manira ng sistema ng computer. Ito ba ay T o M? Tama! Ito ay T.
Pang-sampu, ang Trojan Horse ay isang mapanirang programa na nagkukunwaring isang kapaki-pakinabang na aplikasyon. Ito ba ay T o M? Tama! Ito ay T. Para sa titik B, piliin ang pinakamabuting sagot ayon sa mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng computer. Pang-11, pagpasok sa computer laboratory, ang dapat kong gawin ay A. Buksan ang computer at maglaro ng online games. B. Tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin. C. Kumain at uminom. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay B. Tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin. Pang-12, may nagpapadala sa iyo ng hindi naaangkop na online message. Ano ang dapat mong gawin? A. Panatilihin itong isang lihim. B. Tumugon at hilingin sa nagpadala sa iyo na huwag ka na niyang padalhan ng hindi naaangkop na mensahe. C. Sabihin sa mga magulang upang alertuhin nila ang internet service provider. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay C. Sabihin sa mga magulang upang alertuhin nila ang internet service provider. Pang-13, sa paggamit ng internet sa computer laboratory, alin sa mga ito ang dapat gawin? A. Maaari kong i-check ang aking email sa anumang oras na naisin ko. B. Maaari akong pumunta sa chatrooms o gamitin ang instant messaging para makipag-ugnayan sa aking mga kaibigan. C. Maaari ko lamang gamitin ang internet at magpunta sa aprobado o pinayagang websites kung may pahintulot ng guro. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay C. Maaari ko lamang gamitin ang internet at magpunta sa aprobado o mga pinayagang websites kung may pahintulot ng guro. Pang-14, kapag may humingi ng personal na impormasyon tulad ng mga numero ng telepono o address, dapat mong A. Ibigay ang hinihinging impormasyon at magalang na gawin ito. B. I-post ang impormasyon sa anumang pampublikong websites tulad ng Facebook upang makita nino man. C. Iwasang ibigay ang personal na impormasyon online dahil hindi mo batid kung kanino ka nakikipag-ugnayan. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay titik C. Iwasang ibigay ang personal na impormasyon online dahil hindi mo batid kung kanino ka nakikipag-ugnayan. Pang-15, nakakita ka ng impormasyon o lathalain sa computer na sa iyong palagay ay hindi naaangkop. Ano ang dapat mong gawin? A. Huwag pansinin, balewalain. B. I-off ang computer at sabihin ito sa iyong kaibigan. C. Ipaalam agad sa nakatatanda. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Titik C. Ipaalam agad sa nakatatanda. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga tamang posisyon sa pag-upo habang gumagamit ng computer. I-relax ang balikat. Pantay ang braso at balikat. Nakasandal ang likod. Bahagyang nakatagilid ang braso. Bahagyang nakatagilid ang hita. Nasa 45 to 70 centimeters ang layo. Dapat na mas mababa sa mata o eye level ang monitor.
Wasto ang direksyon ng monitor para maiwasan ang direktang liwanag. Hindi sumasayad ang hita sa ilalim ng mesa kung saan nakapatong ang monitor. Nalaman din natin na ang online security and safety ay ang pagtiyak na ligtas habang gumagamit ng internet. Sa madaling salita, ito ay ang paggawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang ating impormasyon, pribadong detalye at sarili laban sa anumang panganib o masamang tao online. Natutuhan din natin ang panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Una, magkaroon ng takdang oras kung hanggang kailan maaaring gumamit ng computer at internet. Pangalawa, piliin lamang ang mga website na maaaring puntahan para sa iyong edukasyon. Pangatlo, mag-install ng internet content filter o magpatulong sa nakakatanda upang masala ang mga kapaki-pakinabang ng impormasyon na maaaring ma-download o mabasa. Pang-apat, makipag-ugnayan o makipag-chat lamang sa mga taong lubos na kakilala. Pang-lima, sundin ang wastong paggamit ng mga social networking sites, email at instant messaging. Pang-anim, huwag pupunta sa mga sites na mayroong malalaswang impormasyon, grafiko o video. Pang-pito, gamitin ang computer at internet sa paaralan para sa layuning pang-edukasyon lamang. Pang-walo, iwasan ang pagkain o pag-inom sa loob ng computer laboratory. Pang-siyam, iwasang magbigay o maglathala ng mga personal na impormasyon sa ibang tao tulad ng email address, contact number at tirahan gamit ang computer, internet at email. Pang-sampu, gumamit lamang ng mga ligtas na search engine sa internet. Pang-11, gumamit ng password na mahirap hulaan at di madaling ma-access ng iba. Pang-12, huwag ipamimigay ang password kanino man maliban sa mga magulang. Pang-13, siguraduhin naka-logout sa mga sites na iyong binuksan. Pang-14, i-shutdown ang computer kung tapos na itong gamitin. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.